Nagsisimula ang serye sa isang babae na nagngangalang Feli na 16 years old na nakatira sa isang orphanage. Tumutulong siya sa mga gawain sa orphanage tulad ng paglalaban ng mga damit at paglilinis ng sahig at paghahanda ng mga pagkain para sa mga bata. Ginagawa ni Feli ang lahat ng mga gawaing ito ng kusang loob. Dahil itinuring niya ang mga bata sa ampunan na kanyang pamilya. Bukod pa dito si Feli ay nagtatrabaho ng part-time sa isang restaurant. Pagkatapos maghanda para sa trabaho ay nagpaalam siya kay Aida, ang caretaker ng orphanage. Si Aida ang nag-aalaga kay Feli mula nang iwan siya ng kanyang mga magulang sa orphanage ilang taon na ang nakakaraan. Sa restaurant medyo late na dumating si Feli at napag-alitan siya ng kanyang manager. Pagkatapos niyang mainit na pagsilbihan ang isang negosyanteng nagngangalang Johan na tila may gusto sa kanya. Sa tuwing pumupunta si Johan sa restaurant ay pinipilit niyang si Feli lang ang mag-serve sa kanya. Noong araw na iyon ay tinanong ni Johan si Feli para sa kanyang opinyon sa hitsura nito. Dahil pupunta siya sa isang business meeting kasama ang kanyang mga kliyente. Nagtataka si Feli kung bakit palaging humihingi ng opinyon si Johan sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Johan na ang kanyang asawa ay namatay at mayroon siyang 4 na anak na lalaki na walang pakialam sa kanya. Hindi nagtagal si Feli ay nasorpresa. Ang mga bata mula sa ampunan ay lihim na dumating sa kanyang trabaho upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Ang pagdiriwang ay napakasimple ngunit nadama ni Feli ang labis na pagkaantig at kasiyahan. Dahil sa pagmamahal na ipinakita ng mga bata, ngunit pagkatapos ay dumating ang kanyang manager at pinagalitan dahil sa pagbisita ng mga bata. Nakialam si Johan para pakalmayan ang manager at ang mga customer. Pagkatapos noon ay binati niya si Feli ng happy birthday at nag-alok pa na ihatid siya at ang mga bata pabalik sa ampunan. Pagdating nila naghihintay na si Aida sa kanila. Nagpasalamat siya kay Johan sa paghatid sa kanila. Noong gabing iyon nag-usap si Feli at si Aida. Si Aida nagbahagi na ilang taon din ay iniwan si Feli ng kanyang mga magulang sa ampunan. Si Feli ay naghihintay na bumalik ang kanyang mga magulang ngunit hindi na sila bumalik. Sa paglipas ng panahon ay tinanggap ni Feli ito at sinabi kay Aida na handa na siyang magpaampon kung may gustong kumuha sa kanya. Mamaya habang naglilinis ng mga ilaw ay biglang namatay. Sobrang natakot si Feli at tinawag si Aida dahil si Feli ay natatakot sa dilim. Pagkatapos ay mabilis na inaliw ni Aida si Feli na sinasabi sa kanya na magiging okay din ang lahat. Ilang sandali silang dalawa ay nakatanggap ng magandang balita. Dahil si Feli ay natanggap sa Buti Dharma School. Sinabi ni Aida na doon din nag-aaral si Chloe. Si Chloe ay ang nakababatang kaibigan ni Feli. Bago matulog ay isinulat ni Feli ang lahat ng nangyari noong araw na iyon sa kanyang diary. Dahil plano niyang ibigay ang diary sa kanyang mga magulang balang araw. Lagi niyang itong sinusulatan ang mga masasayang araw na nangyari. Sa sumunod na araw si Feli ay excited dahil ito ang unang araw niya sa paaralan. Habang naglalakad papunta sa gate ng paaralan, muntik na siyang mabangga ng kotse. Ang sasakyan ay minamaneho ng isang estudyante. Pero imbes na humingi ng tawad ay umalis na lang ang estudyante na ikinagalit naman ni Feli. Ang presidente ng student council na si Hema ay sinubukang pag-alitan ang driver at 3 iba pang mga lalaki sa kotse. Nang makita si Hema na nahihirapang nakialam si Feli upang tulungan siya, dahil ang 4 na lalaki ay masungit at walang pakialam. Isa sa mga lalaki si Raga, ang pinakamayabang sa kanilang lahat. Ang dalawa ay nauwi sa isang pagtatalo, pero nagpasya si Feli na hilahin si Hema palayo at umalis. Pagkatapos nilang maglakad palayo may napansin si Raga na isang kwintas sa lupa, tila ito ay pag-aari ni Feli kaya kinuha niya ito. Samantala nagpakilala si Feli kay Hema. Hindi mapigilan ni Hema ang mapatingin sa kanya. Nung nalaman niyang bagong mag-aaral si Feli nag-alok si Hema na dadalhin siya sa opisina ng punong guro. Kalaunan ay inilagay si Feli sa parehong klase ni Hema, Raga at ang 3 iba pang mga lalaki. Nagulat din si Feli na nandoon din ang kanyang matalik na kaibigan na si Chloe. Sa halip na maging masaya na makita si Feli, si Chloe ay tila hindi gusto na nandoon siya. Dito ay nakilala ni Feli sina Shania at Alin na malugod siyang tinanggap. Sa lunch break binalaan ni Shania at Alin si Feli na layuan si Raga at ang kanyang mga kasama. Ipinaliwanag nila na ang 3 iyon ay laging nagsasama at sila ang tinawag na Winston Brothers. Ang magkapatid ay sobrang sikat dahil ang kanilang mayaman na pamilya ang pinakamalaking donor ng paaralan. Si Raga ang pinakamatanda ay isang automotive influencer na hinahangaan ng maraming babae ngunit napakamayabang.
Si Jordan ang pangalawang kapatid ay kalmado at tahimik. Si Helga ay isang hardcore gamer na madalas masungit sa lahat. At si Naviro ang bunso ay palakaibigan sa karamihan, ngunit malamig ang kilos sa mga hindi niya gusto. Pinaalalahanan muli ni Shania at Alan si Feli na iwasan ang magkapatid na Winston kung gusto niyang magkaroon ng mapayapa at masayang oras sa paaralan. Hindi nagtagal nang nalaman ni Feli na nawawala ang kanyang kwintas. Hinanap niya kung saan-saan, ngunit hindi niya makita. Ang kwintas ay isang espesyal na regalo mula sa kanyang mga magulang bago nila siya iniwan sa ampunan. Pumunta si Feli sa cafeteria kung saan nakita niya si Raga at ang kanyang mga kapatid kasama si Chloe na nakaupo. Si Raga na masama ang loob kay Feli dahil sa pagtatalo nila kanina. Sinabihan niya si Helga na paglaruan siya. Mabilis na hinablot ni Helga ang hair clip ni Feli. Nang sinubukang bawiin ni Feli ay inabot naman ito ni Helga kay Raga. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay kinuha ni Chloe ang hair clip at itinapon at nabasag. Nagulat si Feli at nasaktan, hindi niya akalain na ganoon ang pakikitungo sa kanya ng matalik niyang kaibigan. Pagkatapos ay sinundan siya ni Chloe at sinabi sa kanya kung gaano niya ito na-miss. Ngunit itinulak siya ni Chloe palayo, at sinabi na hindi na siya ang dating Chloe na nakatira sa ampunan. Sinabihan pa niya si Chloe na layuan na siya at magpanggap na hindi sila magkakilala. Dahil sa mga sinabi ni Chloe, si Feli ay sobrang nasaktan. Hindi niya akalain na si Chloe ay magbabago. Noong gabing iyon, kinausap ni Feli si Ida sa bahay ampunan. Ibinahagi niya ang lahat ng nangyari sa paaralan kasama na kung paano nagbago si Chloe. Sinabi ni Ida sa kanya na maging positibo lamang anuman ang nangyayari. Sinabi ni Ida na baka may mga problema din si Chloe kaya naman iniiwasan niya si Feli. Nang gabing iyon ay dumating si Johan sa orphanage. Nagulat ang lahat sa pagsasabing gusto niyang ampunan si Feli. Natigilan si Feli lalo na nung tinawag ni Johan ang apat niyang anak para makipagkita sa kanya. Sila ang Winston brothers na si Raga at ang kanyang mga kapatid. Galit na galit si Raga sa kanyang ama dahil sa hindi nila pinag-usapan muna ang desisyon na ito. Gayon din ang mga kapatid ay nagalit din, habang si Jordan ay nanatiling tahimik. Si Helga ay patuloy na sinusubukang kumbansihin si Johan na magbago ang kanyang isip. Si Feli ay tumayo at hindi sigurado kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Nakakaramdam ng awkward na si Feli ay humingi ng pahintulot na lumabas. Habang siya ay naglalakad palabas, nakita niya si Raga na hawak ang kanyang kwintas. Mabilis si Feli ay humiling kay Raga na ibalik ito. Ngunit tumanggi si Raga, sinabi niya na ibabalik lang niya ang kwintas kapag tinanggihan ni Feli ang alok ng kanyang ama na ampunan siya. Desperado na makuha ang kwentes, pumunta si Feli kay Johan at sinabi sa kanya na hindi niya matatanggap ang alok ng adoption nito. Malungkot at nalilitong umalis si Feli na nagmamadaling umalis. Kalaunan ay nakita ni Johan si Feli at sinubukang kausapin. Sinabi nito sa kanya na huwag makinig sa lahat ng sinabi ng kanyang anak. Dahil kailangan lang nila ng oras para mag-adjust. Gayunpaman hindi pa rin sigurado si Feli at hiniling kay Johan na kanselahin ang planong ampunan siya. Si Johan pagkatapos ay ipinaliwanag kung bakit niya ito gustong ampunan. Sinabi ni Johan na siya at ang kanyang asawa ay nangangarap ng batang babae. Ngunit hindi natupad ang pangarap na iyon bago pumanaw ang kanyang asawa. Sinabi rin ni Johan kay Feli na nakaramdam siya ng koneksyon sa kanya. Hinahangaan niya ang mabait na puso nito at naisip niya na babagay siya sa pamilya dahil kaedad niya ang mga anak niya. Dahil si Feli ay nag-aalangan, binibigyan siya ni Johan ng isang opsyon. Iminungkahi niya kay Feli na subukan niyang tumira sa kanya ng 3 buwan. Kung pagkatapos ng panahong iyon ay hindi pa rin siya comfortable, hindi niya ito pipilitin na manatili at igagalang ang kanyang desisyon. Samantala si Raga ay dumating sa bahay na masama pa rin ang loob at dumiretso sa kanyang silid. Ilang sandali si Jordan pumasok at napag-usapan nila ang tungkol sa pag-aampon. Tinanong ni Raga si Jordan kung ano ang palagay niya tungkol dito. Sinabi ni Jordan na ang pag-aampon ay marahil ay isang bagay na matagal nang gusto ng kanilang ama. Dahil kapag ang ama ay nag-isip sa isang bagay na bihira niyang baguhin ito. Noong panahong iyon ay nanatiling neutral si Jordan sa kanyang mga tugon. Ayaw niyang kalabanan ang kanilang ama, ngunit siya ay ayaw din niyang makipagtalo sa kanyang mga kapatid dahil sa kanilang pagkakaiba-iba ng opinyon. Kinabukasan matapos mag-isip ng mabuti ay nagpasya si Feli na tanggapin ang alok ni Johan. Ayaw niyang mahirapan si Ida sa pag-aalaga sa kanya mula pa noong siya ay bata pa at may iba pang mga bata na inaalagaan. Nang magpaalam si Feli kay Ida at ang mga bata ay umiyak, dahil mahal na mahal siya nito.
Bago umalis nagpasalamat si Feli kay Aida sa lahat ng nagawa niya para sa kanya. Niyakap ni Aida si Feli ng mahigpit at sinabihan si Johan na alagaan siya ng mabuti. Pagkarating ni Feli sa bahay ni Johan at si Johan ay kailangang umalis para sa isang biglaang pagpupulong sa kanyang opisina. Kaya sinabihan niya si Rati ang kanilang katulong na alagaan si Feli. Si Rati ay malugod na tinanggap si Feli at ipinakita sa kanya ang paligid ng bahay. Namangha si Feli kung gaano kalaki at kaganda ang bahay. Si Feli saka nakita si Raga at ang kanyang mga kapatid. Ngunit si Jordan lang ang bumati sa kanya ng mabait. Ang iba ay tila masama pa rin ang loob sa kanya. Habang si Rati at Jordan ay tinulungan si Feli na manatili sa kanyang bagong tirahan sa kwarto. Si Raga at ang ibang kapatid ay nagsimulang magplano ng paraan para hindi maging komportable si Feli sa kanilang tahanan. Samantalang si Feli ay natuwa at nasasabik dahil ang ganda ng kwarto niya. Maya-maya ay pinakiusapan ni Raga si Feli na sumama sa kanya. Si Feli ay nataranta noong una, ngunit si Raga ay pinaliwanag na hiniling sa kanya ng kanilang ama na ihatid siya sa pamimili ng mga bagay na maaaring kailanganin niya. Dahil dito pumayag si Feli na pumunta, habang nasa biyahe si Raga ay biglang huminto at sinabihan si Feli na bumaba ng sasakyan. Na nagsasabing kailangan niyang ay parada. Ngunit sa halip na ay parada ay nagmaneho si Raga pauwi na iniwan si Feli na mag-isa. Ang kalokohan na pinlano niya ay simula pa lang. Pagkatapos ng malakas na ulan nagsimulang mag-alala si Raga na baka magreklamo si Feli sa kanilang ama. Kaya nagmadali siyang bumalik para sunduin siya. Pagdating ni Raga nakita niya si Feli basang-basa ng ulan. Dali-dali siyang kumuha ng payong para takpan si Feli. Si Feli ay galit na galit at sinigawan si Raga dahil sa pag-iwan sa kanya. Kinaumagahan si Feli at ang Winston Brothers ay naghanda para pumasok sa paaralan. Bago umalis si Feli ay magalang na nagpaalam kay Johan sa pamamagitan ng paghalik sa kanyang kamay. Si Raga at ang kanyang mga kapatid ay nagulat dahil wala ni isa sa kanila ang nakagawa noon. Hindi nagtagal sabay silang pumunta sa paaralan sa iisang sasakyan. Ngunit bago dumating si Raga ay sinabihan niya si Feli na lumabas at maglakad. Ayaw niyang malaman ng sino man sa paaralan na nakasakay siya sa kanila. Kahit na naaasar siya ay atubiling ginawa ni Feli ang sinabi ni Raga at bumaba ng sasakyan. Sa paaralan si Helga ay natulala nang ang isang magandang babae na nagngangalang Monica ay dumaan. Si Monica ay isa sa mga pinakasikat na estudyante at ang kanyang kagandahan ay natulala silang dalawa. Sa sobrang pagka-distract sa kanya kaya hindi nila pinansin si Raga at hindi napansin ni Helga ang mga nangyayari sa kanilang paligid. Masyadong hindi nakatutok si Helga kaya hindi sinasadyang nabangga niya si Feli. Maya-maya ay niyaya ni Shanae si Feli na panoorin si Raga sa drifting ng kanyang sasakyan pagkatapos ng klase. Hindi interesadong manood si Feli ngunit pumayag siya dahil ayaw niya na ma-disappoint si Shanae. Pagkatapos ng klase, dumating silang dalawa para panoorin si Raga. Ang dami ng tao lalo na ang mga babae ay naghiyawan ng malakas. Habang sinisimulan ni Raga ang drifting performance. Hindi nabilib si Feli, akala niya ay walang espesyal sa ginawa niya. Nang makita ni Raga si Feli sa karamihan ay mabilis niya nitong hinayla papasok sa kanyang sasakyan. Gusto niya itong takutin sa pagmamaneho nito, ngunit hindi man lang natakot si Feli sa halip ay sinabi niyang katamtaman lang ang kanyang husay sa pagmamaneho. Nang marinig ito sa harap ng kanyang mga tagahanga na ikinagalit ni Raga at lalo pang nainis kay Feli. Noong gabing sinabi ni Raga kay Helga ang nangyari. Ang magkapatid ay may planong turuan ng leksyon si Feli dahil sa kahihiyan nila. Nagpasya silang patayin ang kuryente sa bahay para takutin siya. Nang biglang namatay ang ilaw natarante si Feli na palitan ng takot ang dilim at sumigaw siya para humingi ng saklolo. Pero walang dumating, dahil ikinulong na rin siya ng magkapatid sa kwarto niya. Nang biglang may narinig silang tunog ng nahulog sa loob ng silid ni Feli. Binuksan ni Jordan ang pinto ni Feli at nadatnan itong nakahiga sa sahig na walang malay. Nang makitang nahimatay si Feli kasama na si Raga, Helga at ang iba ay naalarma at natakot sa susunod na mangyayari. Ilang sandali lang pagkatapos ay mabilis na binuhat ni Jordan si Feli sa kanyang kama at pinakiusapan si Raga na ibalik ang kuryente. Sa sandaling bumalik ang mga ilaw nagising si Feli at agad na niyakap si Jordan na nakaramdam pa rin ng takot. Sinabi ni Jordan kay Raga at sa kanyang kapatid na humingi ng tawad kay Feli para sa kanilang kalokohan. Kahit na hindi sila lubos na sinsero nagsorry sila sa kanya. Noong gabing iyon ay isinulat ni Feli sa kanyang diary ang tungkol sa Winston Brothers. Na biglang naging malaking bahagi ng kanyang buhay.
Inilarawan niya ang kanilang kapilyuhan. Pero isinulat din kung gaano kabait si Jordan sa kanya. Si Feli ay inamin pa nga niya sa sarili niya na nagsisimula na siyang magustuhan si Jordan. Dahil lagi maganda ang pakikitungo nito sa kanya. Kinaumagahan habang nag-aalmusal si Johan ay nagtanong kay Feli kung maayos ba ang pakikitungo sa kanya ng kanyang mga anak sa kanya. Nagmarinig ito, ang magkapatid ay kinakabahan na nag-aalala na baka sabihin niya sa kanilang ama ang tungkol sa kanilang pag-uugali. Nakakapagtakang walang sinabing masama si Feli, sa halip ay sinabi niya kay Johan na naging mabait sila sa kanya sa paaralan. Sa paaralan ang dalawang magkapatid ay humingi ng pasasalamat kay Feli sa hindi pagsumbong sa kanilang ama. Ngunit akala ni Raga, ginawa lang ito ni Feli para makuha ang pabor ng kanilang ama. Para asarin siya nang may idinikit siya na papel sa likod ni Feli na nagsasabing huwag kay Feli. Nagtawanan at tinuro siya ng ibang mga estudyante habang naglalakad siya. Nang mapagtanto niya ang nangyayari, tumakbo si Feli para kumprontahin si Raga. Sa daan ng hindi sinasadyang nabangga niya ang isang manggugulo na nagngangalang Kai. Mabilis na humingi ng tawad si Feli, ngunit nagalit si Kai dahil nabasa ang kanyang sando. Sinubukan niyang hampasin si Feli, ngunit si Raga at ang kanyang kapatid na lalaki ay dumating sa oras upang tulungan siya. Si Feli ay nagulat na sila ay dumating sa kanya upang iligtas siya. Si Raga pagkatapos ay hinamon si Kai na makipag-away at ang mga bagay-bagay ay uminit. Si Feli na ayaw silang magkaroon ng gulo, siya ay pumasok upang paghiwalayin sila. Kalaunan ay sinabihan ang lahat na umalis, ngunit nagbabala si Kai na hindi pa tapos ang mga bagay at babalikan niya sila. Mamaya sina Helga ay nakasalubong muli si Kai. Nang hindi sinasadyang binuhusan sila ni Kai at ng kanyang mga kaibigan ng tubig bilang ganti na humantong sa away. Buti na lang may dumating na school security guard at pinigilan ito bago pa lumala ang mga pangyayari. Sa klase si Naviro ay humingi sa isang kaibigan ng tisyo para linisin ang kanyang shirt. Saka pumasok si Monica at inabot sa kanya ang isang pakete ng tisyo. Nagulat si Naviro at namangha sa kanyang kagandahan. Nang maglaon sa klase ay nagpasya si Raga prank si Feli sa pamamagitan ng pagtapon ng marker ink sa upuan niya. Nang maupo si Feli, natatakpan ng tinta ang palda niya at pinagtawanan siya ng mga kaklase niya. Hinala niya na si Raga ang nasa likod nito, buti na lang at sinaklolohan siya ni Jordan at dinala siya sa banyo para linisin niya ang palda niya. Si Raga gayunpaman mukhang naiinis nang makitang tinutulungan siya ni Jordan. Pagkatapos ng klase hinintay ni na Helga at Naviro si Raga sa parking lot. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa babaeng nagustuhan nila at nagplano pa ng double date kasama ang mga crush nila. Pero hindi nila namalayan na iisang tao lang pala ang pinag-uusapan nila at si Monica yon. Maya-maya lang sumama si Raga sa kanila at may naisip silang ibang plano para prank si Feli. Pumunta sila sa workplace ni Feli at nagsimulang gumawa ng gulo. Sa oras na ito sinadya ni Raga na maitapon ni Feli ang mga inumin at kunwaring galit. Hanggang sa dumating ang manager ni Feli at pinagalitan siya. Ngunit hindi tumigil si Raga doon, ay umarte siya na parang nawala ang kanyang pitaka. Inakusahan ni Raga si Feli na nagnakaw ng kanyang wallet at hiniling pa sa kanyang manager na tanggalin siya. Ang manager na naniniwalang sa kasinungalingan si Raga ay agad na pinaalis si Feli at sinabihang umalis. Sa kanyang pag-alis hinarap niya si Raga at ang kanyang mga kapatid. Sinabi nila sa kanila kung gaano kahalaga sa kanya ang trabaho. Kahit na ngayon ay nakatira na siya kay Johan na naglaan para sa kanyang mga pangangailangan. Ayaw niyang umasa sa kanya ng buo. Nagtrabaho siya para suportahan ang sarili at matulungan ang mga bata sa ampunan. Nang marinig ito ay nakonsensya si Raga at ang kanyang mga kapatid. Napagtanto nila na ang kanilang kalokohan ay lumampas na at naging sanhi ng pagkawala ni Feli sa isang bagay na mahalaga sa kanya. Sa lalong madaling panahon pagkatapos na makita ni Feli si Jordan na nagyaya sa kanya na mamili. Nalaman na ni Jordan na si Feli ay tinanggal mula sa kanyang trabaho. Habang namimili sila ng mga damit, silang dalawa ay nagkatinginan. Dahil dito si Feli ay nahihiya at kinakabahan. Si Jordan tila may nararamdaman din para kay Feli pero nagpasya siyang itago na lang ito. Pagkatapos mamili ay umuwi na sila kasabay ni Raga, Helga at Naviro. Pagka-uwi nila ay pinagalitan ni Raga si Jordan sa pagiging mabait kay Feli. Sinabi niya na ginagawa nila ang paraan para hindi maging comfortable si Feli. Tumayo si Jordan at sinabihan si Raga na lagi niyang pupretiktahan si Feli. Nang hindi inaasahan narinig ni Feli ang kanilang pag-uusap, nakaramdam siya ng sakit nang sabihin ni Raga na sinusubukan lang niyang samantalahin ang mga ito.
Galit at naiinis na si Feli ay lumapit kay Raga at sinampal siya. Mariin niyang sinabi na kung ayaw nila sa kanila ay aalis siya. Ang lahat ay natigilan sa katahimikan habang si Feli ay pumunta sa kanyang silid. Sa kanyang silid na sinulat ni Feli sa kanyang diary kung paano niya gustong patunayan na mali si Raga. At wala siyang balak na gamitin ang kanilang kayamanan. Isinulat din ni Feli ang kabutihan ni Jordan at kung gaano siya kasaya na kasama siya. Sa gabi habang naghahanda si Feli ng kanyang kape at aksidenteng nasugatan ang kanyang kamay. Biglang dumating si Jordan sa tamang oras at tinulungan siyang gamutin ang sugat niya. Maya-maya ay isinulat ni Feli sa kanyang diary kung papaano niya unti-unting nagustuhan si Jordan. Kinabukasan sinuot ni Feli ang damit na binili ni Jordan para sa kanya. Nagulat ang lahat dahil ang ganda-ganda ni Feli hindi gaya ng dati. Sinabi ni Jordan na bagay sa kanya ang suot niyang damit. Para ipakita ang kanyang pasasalamat si Feli ay nagpa siya na gumawa ng fried rice para kay Jordan. Nang marinig ito si Helga at Naviro ay gusto din na ipagluto sila ng fried rice. Si Feli ay pumayag sa isang kondisyon na kailangan na nilang itigil ang pang-aasar sa kanya. Napabirong sabi ni Helga, depende daw kung masarap o hindi ang fried rice niya. Kaya kung gusto mong malaman ang kasunod nito, mag-subscribe ka na kaibigan, salamat.